Hello, what's up mga kasabong? Ayun, nandito na naman tayo sa panibagong episode ng ating... Ayaw ko masa. Yan! Sabong na! Alright! So yung mga kasabong, kitang-kita nyo naman yung energy ko. Tapos yung energy ng intro natin, wala stick, di ba? Dapat masibak to eh. Mga kasabong, kaya namin ina-upgrade syempre dahil mahal na mahal namin kayo. So yun mga kasabong, dumako na tayo sa pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin mga kasabong ay yung about sa ating materyales. Mga kasabong, yung materyales po na tinatawag, kung i-convert po natin sa ating mga manok, yung ating ganador at yung mga inahin. Tapos ang pag-uusapan natin mga kasabong, ano ba yung nakukuha sa inahin at ano ba yung nakukuha sa tandang. Sa ating mga brood stags, sa ating mga brood pullet, sa ating mga brood stocks. Yan yung mga iba't ibang tawag mga kasabong, kaya pagka tayo ay nakarinig ng brood stocks, yan po yung mga inahin at mga materyales po natin. Pag nakarinig po tayo ng materyales, yun po yung mga ginagamit natin talagang inahin at ganador. So mga kasabong, ano nga ba yung mga nakukuha natin dahil mga sa ating inahin at sa ganador? Dahil mga kasabong, may mga nagsasabi na 70% daw ay sa inahin, tapos 30% lang daw yung sa tandang mga kasabong. I-explain to mga kasabong, yung ayon sa aking karanasan at ayon din sa mga naririnig ko sa ating mga veteranong breeder. Ayan mga kasabong, kung ano-ano iniisip ko kasi. Pasensya na po kayo kasi naulan, nadidistract ako. Ano ba yan? Kasalanan mo yan, lahi ka ni mayabang eh. So yun mga kasabong, bago syempre pa rin natin pag-usapan, mag-i-share ko lang yung about sa brood stag ganador natin. Mga kasabong, meron kasi tayong mindset na ano eh, na pagka yung ganador na ginamit natin is pag hindi nagpanalo yung kanyang anak, inaalis na kagad natin. Which is mali yung mindset, mali yung thinking. Di ba mga kasabong, pero kita naman natin nang malakas naman yung cutting ability ng ating brood stag. Di ba? Tapos hindi makuha ng ating anak, natatalo yung mga anak, sinisisi natin kung bakit magaling naman yung ano, tapos talo, losing line. Mga kasabong, hindi po yun yung losing line na tinatawag eh, mga kasabong. Yun po, ay sa tingin ko, is about dun sa mating natin. Mga kasabong, napakasagrado po kasi talaga ng ano eh, ng pagmamanok eh. Kasi pagka sinabi mo, yung tatay niya ay naiiba dun sa anak niya, mga kasabong, yun po ay hindi nagnenek sa ating mga ginagamit na brood pullet. Mga kasabong, ano lang po yan eh, trial and error po lagi yung breeding. Kaya pagka sinabi po natin na magaling naman yung tatay, tapos hindi po magaling ano, tapos ang gagawin po natin dyan is ibebenta na natin, kakatayin na natin. Mga kasabong, dun yung part na nauubos yung ating pera eh. Di ba mga kasabong, hindi kasi tayo marunong mag-observe, hindi tayo marunong mag-trial and error. Nag-ano na lang tayo, ay bibili na lang ako kay ganito kasi sikat yun, kasi makakuha ko ng magaling na materyales dun. Kaya mga kasabong, kahit bumili tayo ng bumili ng ganador, kung hindi naman po natin napapag-aralan yung mating niya, hindi naman po natin napapag-aralan yung kombinasyon na akma sa ating mga brood stag or brood cock, is hindi po natin magagawa yung mating at yung laro na gusto po natin. Kaya mga kasabong, dito po sa EG Pichong Game Farm, bihira po ako bumili ng materyales dahil ako po is taon-taon is pinag-aaralan ko po yan. Paano ko ba pinag-aaralan mga kasabong? Simple lang, ganito po yung ginagawa ko. Mga kasabong, halimbawa meron po akong ganador na gustong-gusto ko po yung laro niya. Diba? Gustong-gusto ko po yung kanyang laro, sasalpakan ko po yan ng 5 inahin. Tapos ililista ko po yung marking niyan. Mga kasabong, importante po yung marking. Dahil hindi po natin makikita sa tingin lang. Diba? Kahit sabihin natin na, bet naman ako, nakikita ko yung mga manok ko, lahi ko sa tingin pa lang. Mga kasabong, hindi po eh, dahil marami po yung itsura na looks na ilalabas, lalo't hindi po pure yung ating gagamitin na brood stag or nung inahin. Dahil lahok-lahok po talaga yan mga kasabong. Sabi nga po ni Doc Marvin Rocafort, Panginoon lang ang makakapagsabi kung yan talaga ay kung ano yung lalabas. Hindi po natin yan malalaman kung tayo ay isang beses pa lang natin po gagamitin. At syempre mga kasabong, puputulin ko muna yung pinag-uusapan nyo. Sa mga gusto dyang mag-online sabong, ayan, meron po tayo ditong sabong chips. Ayan mga kasabong, kung gusto po natin ng tanggal katilang, magsabong tayo through online, ayan, contact me sa Facebook ni Roel Amano. Syempre ako po yan. So yung mga kasabong, sabong chips lang po ha, mga kasabong. At syempre, isa-shoutout ko ang aking mga kabady na si Super Monching. Ayan, malupit yan, matindi yan. At si Ma'am Angel Knight, Boss Pipo. At syempre, sa lahat ng mga CSRs dyan na napakasipag, napakababait at napakagaganda. At syempre, kay Boss Bing, ayan, kay Boss Bing, napakalupit yan. Saludo po sa inyo lahat, saludo po sa bumubuo ng sabong chips. Marami po salamat, let's go!
So yun, bumalik tayo sa 5 yung sinasalpak ko sa isang ganador. Di ba? Ayan po lahat, may markings po yan. May markings po yan. Tapos pag yan po, nagkaroon ng anak na, alam ko na po kung alin ang markings ng bawat isa. Dahil mga kasabong, kaya importante yung markings. Dahil pag umanak yan, pag nagpanalo yung, let's say, yung pullet number 1, nagpanalo yun. Tapos tong 4, ito, aalisin ko na to. Diba? Ito na lang i-maintain ko doon sa isang ganador. Siya yung i-maximize ko next year. Or sa susunod na breeding, siya yung i-maximize ko. Kukunin ko yung inahin, tsaka ako pipilian, tsaka ako ulit paikutin yung kanilang mga lahi. Yun lang yun mga kasabong, gagawin ko na silang magkakalahi. Di ba? Yun mga kasabong, yung gusto kong i-mindset sa inyo na pagka tayo ay may brood stag or brood cock na hindi masyado nagpapadalo yung anak natin, pero may kita natin yung ability niya. Kita natin na subok na siya. Halimbawa, nanalo. Nakita nyo na maganda yung cutting niya, tapos hindi nyo mapalabas doon sa anak. Yung salpakan nyo ng 5 inahin, tapos para makita nyo. Kasi minsan sinasalpakan natin 2 inahin, parehas sila hindi nick eh. Hindi sila bagay, kumbaga tawagin. Sa 5 yan, imposibleng walang iisang hindi babagay dyan. Pag may hindi pa rin bumagay, di ba? Hindi pa rin bumagay, doon ka na mag-start. Na isipin mo na kailangan mo na magpalit. Dahil nasubukan mo na eh. Nagawa mo na eh, magkakaibang bloodline eh. Kaya mga kasabong, mag-observe muna tayo. Kasi hindi naman po tayo lahat nakakabili ng papalit-palit na materyales. Unless na big time ka, mayaman ka, or may kaya ka talaga, bumili ka na lang talaga ng bumili. Ang bili mo na talaga, try na ng tryo. Para tapos tanong mo dun sa mismong bibilhan mo kung ano yung talagang isasalpak mo dito para hindi ka na malito. Diba? Kasi may mas ahead talaga sa atin. Meron, kahit naman kayo mga kasabong, pagka nagbumili kayo dito sa akin, isasabihin ko din po kung ano mga pwedeng isalpak dyan. Let's say, yung aking El Gamma Gray na tinatawag, yun mga kasabong, halos lahat, or halos, hindi man lahat, halos madami na po ako dyan sinalpak. Kelso, kung ano, sweater, Gilmore's, di ba mga kasabong? Pero pagka tayo naghaharap dito, sasabihin ko sa'yo kung ano yung pwedeng isalpak mo, at kung alin yung hindi. Dahil mga kasabong, minsan kasi may bumibili dito ng brood stag na El Gamma Gray, tapos sinalpakan pala niya ng Kelso, hindi naman po talaga sila magtugma. Hindi ko alam mga kasabong bakit hindi nagtutugma yung Kelso ko, yung El Gamma Gray ko sa Kelso. So hindi ko na lang i-breed yun. Di ba? Marami naman pong choices dyan eh. Kaya mga kasabong, kung tayo ay nawawala ng gana sa ating, ay, hindi ko ito mapagpanalo, sa'yo na lang yan, benta ko na lang yan. Hindi mga kasabong, try natin. I-try natin ng i-try. Tapos habang tinatry natin, be organized. Maging organized ka para malaman mo kung ano ba talaga yung marking. Di ba? Yung mga mark na yan, sa susunod na vlog, i-explain natin kung ano yung kahalagahan ng markings. Tsaka nung logbook. Mga kasabong, lahat po dapat meron yan. Hindi lang porket sinabing backyard ka, but may ganun kanyan, parang farm, okay lang yan. Yung mga kasabong, dapat i-organize natin pag yung ating broodcock, yung ating kung alin ang kinastahan nun, kung anong markings nun, dapat ganun organize po tayo mga kasabong. Ayan mga kasabong, napag-usapan natin yung about sa ganador. Pag-usapan natin is yung about sa pulit naman. Mga kasabong, yung pulit yung pinakamahirap mga kasabong piliin dahil yan ay walang sparring. Di ba? Hindi mo makikita yung sparring niya. Pag bumili ka, sabihin ng seller, madaming ganyan. Ito, ang galing nito. Yung lahi nito, nakaganito. Hindi naman natin kita. Di ba mga kasabong? Kaya ako sinasabi na markingan pa rin natin lahat kahit inahin. Dahil pagka ikaw ay nag-seller ka, let's say seller ka, meron kang inahin na pinopromote. Di ba? Kailangan pakita mo yung kapatid niya kung magaling. Di ba? O kaya pag bibili ka, tingnan mo yung marking niya. Patingin ako nung kapatid na lalaki nito. Pagka hindi mo nakita yung marking, hindi ko na alam kung hindi natin alam kung paano natin makikita kung yun ba talaga ay magaling or hindi. Di ba mga kasabong, yun ba talaga ay matapang? Dahil mga kasabong, ang inahin po talaga yung pinakamahirap piliin. So, yung pagpili ng brood hen ay nasa dati ko na rin vlog. Hanapin po natin yan dyan. Yung tama tips sa pagpili ng brood stag at brood hen. Yun po yung ating vlog na pwede nating kuha ng guidelines. So yun mga kasabong, ang dapat na nating pag-usapan is ano ba yung nakukuha na skills nito sa ating ganador at ano yung skills na nakukuha natin sa ating brood pullet. Mga kasabong, ito po yung ayon lang din sa pag-aaral ng mga veteranong breeder at syempre sa ikukwento ko din mamaya yung aking experience, di ba? Ang sabi po, ang 70-30, yung 70 na paniniwala natin or 60 na nakukuha sa inahen at sa ganador is hindi rin po ako naniniwala dyan.
Dahil mga kasabong, hindi po natin mababalanse at makikita dun sa anak kung siya ba ay nakakuha ng 60%, 50%, 70% sa kanyang ina or sa tatay. Di ba mga kasabong, hindi po yan yung basehan. Ang basehan po is do sa galaw talaga mga kasabong. Yung galaw po, yung fighting style niya is nakukuha po talaga yan sa ganador. Kahit ako po dito sa amin, sa EGP Chong, nabasa ko na rin po yung mga information na yan sa ating mga veteranong breeders. At syempre, pinaniwalaan ko din dahil yun din yung nakikita ko sa pagbibreed po namin. Yun po, ang nakukuha po talaga sa ganador ay yung ating fighting style. Tapos yung tapang po talaga is nasa inahin po yan. Mga kasabong, pagka meron po tayo na inahin na yung kapatid po niya is tumatakbo, yun po, hindi po natin yan advisable na gamitin. Kasi yung inahin po, more on talagang yung gameness niya. Yung gameness po na tinatawag is yung pakikipag-away, yung tapang nila. So yun yung makukuha natin sa inahin. Tapos doon sa ganador is yung ating fighting style. So pag pinagbangga mo yun, hindi pa rin po sure yung tapang at yung gameness ay magsasama sa iisang anak. Dahil mga kasabong, yan po ay napakahabang proseso. Dahil ito pong pagmamanok ay talagang continuous learning to. Continuous dapat yung observation natin sa ating mga manok. So kung ang gagawin po natin is taon-taon na lang, hindi tayo magkaroon ng hindi tayo magkaroon ng satisfaction. Di ba? Minsan kasi talagang parang kulang. Kasi nagsasawa ka sa manok mo, pero nananalo naman siya, yun na lang. Dahil mga kasabong, meron tayong ginagawa na, ay magaling na itong manok ko. Diba? Magaling na itong manok ko eh. Nananalo yung mga anak eh. Ay, bibili pala ako kay ganito ng ganito para dagdag puwersa. Mga kasabong, dagdag sakit ng ulo yun. Di ba mga kasabong? Anuhin natin, tawag dito, obserbahan natin kung paano natin makukonvince yung sarili natin na okay na ako dito. Di ba mga kasabong, ako, ganun din naman po ako eh. Hindi ko naman sinasabing hindi ako ganun eh. Di ba? Ako po talaga, favorite ko itong El Gamma Greco. Di ba? Yung El Gamma Greco, patuloy ko pa rin siyang sinasalpakan. Di ba? Pero inoobserbahan ko, hindi ko sinabing pagka nakakuha ako ng ganito kayo magaling na nag-gray. Magaling yung mga gray nila. Pag sinalpa ko yan sa gray ko, hindi ko sure na yung pa rin yung pointing niya. Kung yung pa rin yung pagpo-point niya. Di ba? Baka mamaya mag-iba. Diba? Kasi hanggang ngayon po, yung aking El Gamma Gray, kinokrosan ko po yan eh, kung saan po talaga maganda i-cross. Pero mga kasabong yung gray ko na po yun, nakalkula ko na kung saan yung i-cross ko siya na ganun yung ilalabas, maayos yung ilalabas. Kaya mga kasabong, yun po yung advice ko sa inyo. Dapat talaga mga kasabong, kilala as a breeder, dapat po kilala talaga natin kung ano yung binibreed natin at kung ano yung ating mga gusto sa manok. Dahil mga kasabong, pagka yung gusto mo ay nakigusto ko lang sa kanya. Diba? Ipapaliwanag ko mga kasabong yun ha. Kaya mo nagustuhan dahil gusto niya. Dahil magaling yung kanya. Diba? E paano kung alam niya tapos hindi mo alam? Basta mo bibili sa kanya dahil gusto niya. Bibili ka ng ganador, dagdag puwersa, bibili ka ng inahin para pang infuse. Diba mga kasabong, ang bilin mo sa kanya, tryo na agad. Para alam mo na agad kung ano yung gagawin mo doon sa manok. Diba? Tapos tsaka ka mag-observe. Diba, para hindi tayo lito. Diba, mga kasabong, meron kasi talaga mga magmamanok na yearly papalit-palit eh. Kaya hindi tayo nagkakaroon ng satisfaction. Ganun na lang gagawin natin, ganun na lang. Kasi meron tayong budget. Diba? Isipin din natin kung paano tayo makakapag-observe. Isipin din natin kung paano tayo makakapag-produce ng sarili natin. Dahil mga kasabong, let's say, bumili ka ng isang manok dito sa isang big time breeder. Pagkabili mo ng manok sa big time breeder, yun na lang din ang itatawag mo sa iyong manok. Di ba? Hindi. Ginamit mo lang yung blood niya. Di ba? Unless, tryo binili mo. Yun na rin itawag mo. Pero pagka bumili ka ng isa, tapos sinahinalo mo din, hindi na yun. Karapatan mo na magpangalan sa iyong manok. Di ba? Kahit pa ang pangalan niyan is Kibuloy. Kibuloy sweater, pwede yan. Diba? Nasa sayo yan. Diba? Kahit pa ang pangalan yan, binabai yan. Pangalanan mo ng Vice Ganda. Diba? Nasa sayo yan eh. Nasa atin yan. Credit sa ating mga breeder yan. Kung paano natin bibigyan ng pangalan yung ating mga manok. Sino ba? Saan ba tayo may paristruhan ng pangalan ng manok? Wala naman, diba? Kaya karapatan natin na magpangalan ng manok. Huwag niyong tawanan. Huwag niyong tawanan kung bakit yun ang tawag niya. Irespeto natin kung yun ang tawag niya sa manok niya. Dahil mga kasabong, yung tinatawanan mong bloodline na yan, baka isang araw makita mo sa taas yan. Di ba? Kaya mga kasabong, imbis na tawanan natin, magkaroon tayo ng sariling atin. Maggawa tayo ng sariling atin. Ano yan? Tawag dito,
privilege natin yan. Ano tawag dyan? Free will natin yan. Na magpangalan ng ating mga manok. 'Di ba? Yung aso nga papangalanan mo, pinakikilman ba ng iba? 'Di ba? Hindi, kasi given sa aso na magkaroon ka ng pangalan, which is meron silang bloodline talaga. Pero yung bloodline, let's say Belgian yan. Pero ang aking pangalan ng aso is Catriona. 'Di ba? Yung Catriona na yun is sa akin na yun. 'Di ba? Ganun lang sa atin mga backyard breeder. 'Di ba? Pag natuwa ka sa manok mo, pangalanan mo yan. Pag may bumili sa'yo, anong bloodline yan? Hindi ko na alam bloodline yan, pero tinawag ko lang yan na Kibuloy 22. Yun! Di ba? Yun na yun. Doon ka na mag-i-start na makilala. Malay mo, di ba, mga kasabong, tong El Gamma Gray, manalo sa Pitmaster, di ba? O, di ba? Walang imposible mga kasabong, basta tayo nangangarap. Di ba mga kasabong? Pero habang nangangarap ka, nag-o-observe ka sa paligid mo. Habang nangangarap ka, nagtsatsaga ka. So yun mga kasabong, yun lang yung pinag-uusapan po natin dito. Kaya kung tayo po ay nagsasabi na 70% ay sa babae, tapos 30% lang sa ganador, hindi po yun sa tingin ko makatotohanan. Dahil hindi po natin makukuha yung porsyento talaga sa tingin pa lang. At sa tingin pa lang sa galaw ay nakakuha to ng 45%, tapos 55% dun sa ganito. Malabo mga kasabong. Pero yung gameness at yung fighting style, ayan po, magkabukod po talaga. Kaya mga kasabong, yun po ulit, pagka po talaga kayo ay may gustong ganador, hanapan nyo yan ng kung saan yung mating niya, kung saan talagang magninik siya. Pero mga kasabong, baka naman po binabara nyo ako na bakit ako, meron akong manok, kahit saan ko ibangga, meron po talagang ganun. Tulad na lang nitong whites ni JR Alvarez. Tunay mga kasabong, ito yung ANA whites. Yung kanyang pinabreed to sa akin. Mga kasabong, sinubukan ko di ba? Kahit alam yan ni parang JR, ni Buddy JR, na yung whites niya na 3 times winner. Tapos yung pinadala niya sa akin puti, 4. So yung tatlo, naglugon. Yung dalawa naglugon. Tapos yung dalawa lang yung nagamit ko. So ang ginawa ko sa kanya, lalagyan ko na lang doon ng ibang inahin. Diba? Yun sa mga anak ng ibang inahin ko, 5. Yung sinalpa ko mga kasabong pare-parehas yung pare-parehas yung galaw, ang gaganda ng cutting. Hindi ko lang alam, syempre, wala naman nakakalam kung sure na naman nanalo talaga. Pero natuwa lang ako dahil kahit ano yung salpa ko, doon talagang kumakat ng maganda. Kaya mga kasabong, doon ako nga sa mga ganong may manok talaga na ganon. Kaya wag nyo kong babarahin mga kasabong na yung manok mo is kahit ano ibangga, ginto yan sa'yo, ingatan mo yan. Dahil mga kasabong, yan din ang hinahanap natin. Yan din ang hinahanap nila na nasa'yo na, wag mo na bitawan. Diba mga kasabong, i-breed mo lang ng i-breed, paikutin mo lang lahi niyan. Yan ang magbibigay sa'yo ng kaginhawaan sa buhay. Why not? Diba? Malay mo, nandyan na pala sa'yo, tapos binenta mo pa sa iba. Sayang naman. Kaya mga kasabong, ayun po, sana po dun sa pinagkwentuhan natin, kung hindi man clear, is darating yung araw, magkikita tayo ng personal, may tanong ka, may tanong ako sa'yo, di ba? Chicken talk tayo, di ba? So yun mga kasabong. So yun mga kasabong, sana man-share ako na kahit papano sa inyong buhay pagmunok, dahil itong industriya ng pagmumunok mga kasabong is napaka hiwaga. Kaya mga kasabong, hindi porket ako yung nagtuturo sa inyo is wala na kayong matuturo sa akin. Hindi mga kasabong, at hindi ibig sabihin na ako po yung nagsishare sa inyo ay siguradong panalo na po ang mga manok natin. Mga kasabong, yun po yung pinag-uusapan dito kung sino nananalo. Mga kasabong, kahit ang gamitin mong ganador is kawing yung paa, basta dun ka nananalo, wag mong sundin mga sinasabi ko. Di ba mga kasabong, kung paulit-ulit ka na nananalo sa ganyang sistema, wag mong babaguhin dahil yan makakapag-angat sa'yo. Hindi ko sinasabi na ako lahat yung tama. Ang sinasabi ko po, yung mga walang pattern. Pero kung ikaw ay merong mga ganador niyan, kahit anong itsura niyan, kahit anong hipo niyan, kahit hindi yan maganda, basta nananalo ka, yun po yung pinag-uusapan ng industriya ng sabong. Kung saan ka nananalo, dun ka. At kung meron kang mga nakukuhang puntos sa akin, dagdag mo lang yun. At kung nakikita mo na yung isineshare ko sa'yo ay mas maiiba yung style mo, huwag mong baguhin yan dahil nagpapanulo ka dyan. At darating yung araw na magkikita tayo na nagpapanulo ka dyan, yun naman yung ituro mo sa akin. O, di ba? Mga kasabong, ano lang yan? Give and take. Kaya mga kasabong, ako po open ako sa kwentuhan, open ako sa rejection, open ako sa negativities na sinasabi nyo or naisip nyo sa akin. Okay lang po yan. Pero syempre,
paano naman po yung mga bago pa lang din na nag-uumpisa, di ba mga kasabong? Yun po yung concern ko sa inyo. So yun mga kasabong, marami na akong chinichika, marami na ako dinadada. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, pagtutok at sa mga kapwa ko na natututo. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo dito sa ating... Teka. Yeah. Sabong Pinas! Alright! Let's go!